3. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Philippine Red Cross Day to everyone. I am Bea Binene. I was with GMA before, but I'm now with Viva, and I am a volunteer of the Philippine Red Cross for quite a while already. Ladies and gentlemen, let us now welcome our hard-working Senator, Mr. Malasakit himself, Christopher Lawrence Bongo. Gusto ko rin pong batiin at pasalamatan ang ating mga opisyalis dito, no? Of course, our chairman, no? Very supportive naman po yan si Sir, lalo-lalo na po sa mga health bills na mga katulong sa mga hospital bills natin, sa mga mahirap. Ang chairman po ng Philippine Red Cross, Senator Dick Gordon, palakpakan po natin, Sir. Magandang hapon. And of course, ang aking uncle, Sir, unahin na lang kita. Kaklase po ito ni dating Pangulong Duterte sa 11th Congress Kongreso. Kasama sila halos magkabatch po sila, at isa sa pinakamagaling natin na speaker at former mayor po ng Quezon City, former speaker, Mayor Feliciano Belmonte. Sir, magandang hapon po. And of course, to my pinsan, isa sa pinakamagaling nating mayor. I'm so proud of you, pinsan, na naging pinsan tayo. Ang ating hardworking mayor po ng Quezon City, Mayor Joy Go Belmonte po. At sa lahat po ng PRC QC Chapter, 143 volunteers, and of course ang ating MC, si Bea, no? Bea, ma'am, salamat for paging volunteer po, no? Laki, ang sarap ng pakiramdam, ma'am, pag nakatulong ka. International Federation of Red Crescent, different Red Cross chapter heads, other PRC partners, Bishop Onesto Onchongo, Father Martin L. Magandang hapon po, ladies and gentlemen. A warm and vibrant welcome to everyone gathered here today on this special occasion. Today, we are celebrating the inauguration of the new Quezon City chapter building of the Philippine Red Cross, a shining example of what we can achieve together as we also mark Philippine Red Cross Day. Ang bagong pasilidad na ito ay hindi lang basta isang gusali, kundi isa rin pong sentro ng pag-asa at tulong. Ipinapakita nito ang ating hangaring maglingkod, ang ating patuloy na dedikasyon na tumulong sa mga nangangailangan, at tsak na mapapahusay nito ang ating kakayahang mabilis at epektibong tumugon sa mga darating pang panahon. Ngayon din po ginugunita ang dalawang mahalagang anibersaryo, ang ika-77 anibersaryo ng Philippine Red Cross at ang ika-75 or 75th anniversary ng ating Quezon City chapter. Reflecting on these milestones, we see a journey filled with courage, care, and unwavering support for our communities. Sa harap ng mga nakamit na ito, masaya tayo para sa hinaharap. Nais ko rin po ibalita na pinag-aaralan po ngayon ng Department of Health ang posibleng partnership as per suggestion po ng ating chapter chairman dito sa Quezon City, yung pagitan po ng Malasakit Centers at Red Cross para mas mapabilis po ito na pwedeng maglagay ng booth kung saan layong palawakin ang ating abot at pagbutihin ang pag-access sa mahalagang serbisyo para sa lahat ng Pilipino. Sana po ay matuloy po ito na magkaroon ng booth doon sa Malasakit Center ang ating Red Cross. Malasakit Centers bring together representatives from the DSWD, DOH, PhilHealth, and PCSO. These one-stop shops aim to support the indigent patients po in reducing their hospital cost to the least possible amount. Tatlo po ang aking naging prioridad bilang chairman po ng Committee on Health. Kwento ko na lang po sa inyo. Of course, with the support of my former colleague sa 18th Congress, no?
Kaya po ito na isabatas ang Malasakit Center. Tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center, at ito pong Specialty Center. First, Malasakit Center, meron na ho tayong 162 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Ano bang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Basta Pilipino ka po, qualified ka sa Malasakit Center. Marami pong Malasakit Center dito po mismo sa Quezon City, sa Philippine Heart Center, Lung Center, Novaliches District Hospital, PCMC, National Kidney and Transplant Institute, East Avenue Medical Center, Veterans Memorial Medical Center, Philippine Orthopedic Center, National Children's Hospital, Quirino Memorial Medical Center, at PNP General Hospital sa mga PNP. Kung meron o kayong pasyente na kailangan ng tulong, sabihan nyo lang po ang aming opisina. Willing po akong mag-assist at tumulong po sa kanya. Importante po, masave po natin ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Yan naman po ang layunin ng Red Cross, to save lives po, no? So, salamat po. Magtulungan lang po tayo. Pangalawa, ang aking naging prioridad rin po ngayon, ito pong Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Diyan na po yung primary care ng universal healthcare. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth, dahil lahat po ng Pilipino ay membro po ng PhilHealth. So, early disease detection, at hindi na sila kailangan pang pumunta ng hospital. Diyan na po sila magpapa-check up. At meron pong mga Super Health Center mismo sa Quezon City, sa Arsenia Maximo, Batasan Hills, Kamuning, Murphy, San Francisco, at sa Viluna. Even sa Malabon, meron pong itatayong Super Health Center sa lugar po ni Congressman Ricky Sandoval. Yan po ang layunin ng Super Health Center. Pwede na po yan yung mga buntis. Pwede na mga anak dyan. Hindi na kailangan dalahin sa hospital. Yung hindi pa po buntis, may panahon pa pong magpabuntis. Pangatlo, Specialty Center. Di ba ang Specialty Center nandito po sa Quezon City, sa Heart Center, NKTI? Paano po tayong mga nasa probinsya? Ngayon po, with this law, prioridad po ito ni Pangulong Bongbong Marcos at na Senate President Mig Zubiri. Ako po ang principal sponsor nito at proud po akong ibalita sa inyo. Nakakuha ako ng 24-0 na boto sa Senado. Lahat sila ay bumoto dahil alam nila makakatulong po sa mga mahirap nating kababayan. Maglalagay na po ng mga specialty center. It's a multi-year plan of the government. Isinabatas lang po natin ito. Maglalagay na po sa Zamboanga, sa Davao, sa Cebu, sa Tacloban, sa Cagayan. Magkakaroon na po ng mga specialty center. Hindi po siya stand-alone. Ilalagay po siya sa existing DOH hospital. Heart, cancer, neonatal, geriatric sa mga matatanda, mental, ortho, brain and spine. 17 po na iba't ibang specialty center. Yan po ang aking naging prioridad bilang chairman ng Committee on Health. At bilang chairman naman po ng Committee on Sports, sa totoo lang, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad. In my own small way po, bilang chairman ng Committee on Sports, gusto kong inganyohin ang mga kabataan to get into sports and stay away from drugs to keep us healthy and fit. Kung meron kayong mga paliga na sa Quezon City chapter o buong Red Cross, maglaban-laban, paliga kayo to keep as busy and physically fit po. Willing po akong sumuporta at tumulong sa ating mga volunteers kung gusto niyo pong magpaliga po para encourage sila to get into sports and stay away from drugs. So yun po ang aking i-report lang po sa inyo at bukas po ang aking opisina na makikipagtulungan po sa ating Red Cross kung ano po pong pwede kong may tutulong. At nais ko rin pong ipahayag ang aking pasasalamat sa kay Mayor Joy Belmonte at sa lahat ng ating mga partners na ang malawak na suporta sa inisyatibang ito. Napakaganda po ng inyong niambag sa Quezon City. As we move forward, let's continue to weave this network of compassion and cooperation. Together, we can face any challenge and turn crisis into opportunities for growth and unity. Thank you everyone for your tireless service and for sharing in this celebration today.
Here's to many more years of making a difference together. Let's keep up the good work and remember that through unity and perseverance, we can achieve extraordinary things. At ako naman po, bilang inyong senador, parati ko po itong sinasabi, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon na hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala ng serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos. Salamat po. Congratulations sa Philippine National Red Cross. Ingat po kayo.